Inaresto noong Pebrero 13 sa lungsod ng Cabanatuan ng mga operatiba ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team ang isang 20 anyos na babae na kinilala sa alias na Lorraine. Kasabay din nito ang pagdampot sa isang 16 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL na may alias na Ana sa isinago entrapment operation bandang alas 8:33 ng gabi. Ayon sa ulat, inakusahan ng dalawa ng pamimilit at pangingikil sa isang teenage couple matapos umanong bantaan ng mga ito na ikakalat sa internet ang kanilang sensitibong video kung hindi magbibigay ng pera. Naharap ang dalawang suspek sa kasong paglabag sa Article 294, robbery with violence against or intimidation of persons, at Article 286, grave coercion ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act No. 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act. Pinuri naman ni Wilson C. Asueta, Acting Director ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Aniya hindi dapat magpa-intimidate sa mga banta o pangingikil online. Kung makaranas ng ganitong insidente, agad na humingi ng tulong at iulat ito sa pinakamalapit na tanggapan ng PNP ACG para sa kaukulang aksyon. Patuloy namang pinapaalalahanan ng pulisya ang publiko, lalo na ang kabataan, na maging maingat sa paggamit ng social media at iba pang online platforms upang maiwasan ang mga insidenteng may kaugnayan sa cybercrime. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad matapos matagpuang wala ng buhay ang isang 17 anyos na lalaki sa Barangay Siklong, Laur, Nueva Ecija, umaga ng Pebrero at 19 taong 2026. Kinilalang biktima na si Joseph Mendezabal y Corpus, isang out-of-school youth at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat ng Laur Municipal Police Station, bandang alas 9 ng umaga nang madiskubre ng caretaker na si Elmer Gonzalez E. Baldola, 49 anyos ang biktimang nakahandusay at nakadapa sa lupa. Lalabas umano si Gonzalez upang buksan ang gripo ng tubig nang mapansin ang binatilyo at agad na humingi ng tulong sa kapitan ng barangay. Naiparating sa pulisya ang insidente bandang alas 10 ng umaga dahilan upang rumisponde ang mga tauhan ng Laur MPS sa utos ni Baltasar B. Corpus, Chief of Police, at sa pangunguna ni Marilu V. De la Cruz. Sa isinagawang paunang imbestigasyon at pagsusuri sa katawan ng biktima, walang nakitang anumang panlabas na sugat o palatandaan ng karahasan ayon sa pulisya. Ibinahagi naman ng ama ng biktima na mayroon umanong dating history ng atake sa puso ang kanyang anak na pinaniniwala ang posibleng dahilan ng biglang pagkamatay nito. Tumanggi ang pamilya sa tulong ng Scene of the Crime Operative Sosoko at kalaunan ay ini-turn over sa kanila ang labi para sa kaukulang disposisyon. Sa kabila nito, tiniyak ng pulisya na magpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang kompletong detalye at tiyakin na walang naganap na foul play sa insidente. 3 bahay ang naabo sa sunog na sumiklab sa Barangay Bantog Norte, Cabanatuan City nitong Biyernes, Pebrero 20 taong kasalukuyan, ayon sa mga ulat na kumalat sa social media. Batay sa mga paunang impormasyon, nagsimula ang sunog dakong alas 3:54 ng hapon at mabilis na kumalat sa magkakatabing kabahayan. Agad namang rumisponde ang mga bombero ng Cabanatuan City Fire Station kabilang ang Magsaysay Norte Fire Brigade upang apulahin ang apoy. Idineklarang fire out bandang alas 5:25 ng hapon, makalipas ang mahigit 1 oras na pagresponde at pag-apula sa apoy. Isang residente ang nagtamo ng second-degree burn sa kanang braso habang sinisikap umanong iligtas ang ilang gamit mula sa nasusunog na bahay. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na paggamutan para sa agarang lunas. Wala namang naitalang nasawi sa insidente.
Tinatayang 7 hanggang 10 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Agad namang umaksyon ang City Social Welfare Development Office o CSWDO upang magbigay ng paunang tulong, kabilang ang relief goods at iba pang pangailangan ng mga nawalan ng tirahan. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Samantala, nananawagan ng mga opisyal sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at iba pang posibleng pagmulan ng sunog upang maiwasan ang kaparehong insidente.